kung meron po tayong isang masamang ugali, yan yung ang hilig nating maghusga sa iba. Amen? If there is one thing that we constantly do that has become our bad habit, it is our constant judging, criticizing of other people. Limbawa, merong mga ibang tao, nakita lang na dalawa yung sasakyan ng kapitbahay nila. Agad, sinasabi, ang yabang naman yan. Pinakadalawa-dalawa pa niya yung sasakyan niya. Sino ba siya? Anong pakialam mo kung dalawa yung sasakyan niya? Hindi mo naman talaga alam yung buhay niya. Baka kailangan talaga niyan dalawang sasakyan. Bakit kailangan mo siyang husgahan? Ikaw bang nagbabayad doon sa mga sasakyan na yon? Diba hindi? Merong iba sa atin, agad hinuhusgahan. Pinakalaki-laki niya yung kanyang bahay. Bakit? Ikaw ba naglilinis sa bahay na yan? Merong mga iba, sinasabi, aba, pinapagod niyang sarili niya. Ang init-init, nagwawalis. Ano sa'yo? Kung talagang gusto niya magpapawis, baka mataas yung kolesterol niya. Pag namatay siya, di makipaglamay ka. Problema niya yun. Kung mahilo siya, di po ba? May sarili kang buhay, buhayin mo. Kung gusto nilang magpawis, mainitan, problema ng ibang tao yun. Amen? Alam niyo po kung sino yung mga pinaka-judgmental? Sino yung mga mahilig mangutya ng iba? Kayong mga babae. Amen? Paumanhin po. Pero totoo o totoo? Totoo. Kung minsan, magkakaibigan na yan, ha? Pag umalis yung kaibigan nila, sila-sila, kinukutya ang bawat isa. Ang taba ng kumari natin ngayon. Nakita mo ba yung mga bilbil niya? Anong pakialam mo? Kung hilig niyang kumain, hindi mo alam na i-stress ang tao. Amen? Yung iba, makikita, tingnan mo naman ang kapal ng makeup. Ano sa'yo? Kung dun siya masaya. Amen? Yung mga iba, makikita, huhusgahan. Nakita mo ba yun? Ang tanda na, nag-skinny jeans pa. Baka nasasabi mo lang yan dahil inggit ka lang. Amen? Be careful when it has become your bad habit of judging and criticizing others. Ano po ang sabi ni San Pablo sa mga tao ng Roma? You do not have any excuse to judge others. Because when you judge others, you condemn yourself. Pag naghuhusga ka ng ibang tao, ikaw mismo hinahatulan mo ang sarili mo. Because judging is also a form of sin. Amen? Galing yan sa ating Panginoon. Sabi niya, do not judge so that you will not be judged. At kung tayo man ay maghuhusga, ano pa ang sabi ni Kristo? Judge with a right judgment. Kung maghuhusga ka, siguraduhin mo tama yung iyong paghuhusga. Hindi yung naghuhusga ka lang na limitado ang iyong alam. Napakaganda nga ng turo pa ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo. Sabi niya, dumating siya sa mundo bilang liwanag para iligtas ang mga nasa kadiliman. Pero kung hindi man daw susunod sa kautusan niya ang mga tao, napakalinaw. Sabi niya, I will not condemn them. I will not condemn them. Yan, hukom na ng ating buhay. Oo, huhusgahan niya tayo. Bandang huli. Pero hindi yung sa kalagitnaan ng ating buhay. Hindi pa tapos ang kwento ng ating buhay. Siya nga mismo meron siyang karapatan para maghatol. Pero sabi niya, hindi ko kayo hinahatulan. Bakit? Dahil malinaw kay Kristo, sabi niya, dumating ako sa mundo para magligtas ng tao. Akmang-akma po ito dun sa turo din ng isang santo. Ang pangalan po niya ay si Saint Porphyrios. Sabi niya, our aim is not to condemn, but to correct. Hindi dapat tayo naghahatol, naghuhusga ng ibang tao. Kung nakikita mong mali, edi ituwid mo, edi pangaralan mo, edi pagsabihan mo, magpakita ka na mabuting halimbawa para ikaw ay sundan ng iba. Sabi pa ng santo, because a man can be lost through condemnation. Ganda po, no? Kung huhusgahan mo at hahatulan mo na agad ang isang tao, imbis na maligtas mo siya, imbis na masagip mo siya, baka mapahamak pa siya.
Sabi po ng santo, a man is lost through condemnation, but through understanding and help, he will be saved. Kapag nagkakasala ang isang tao, tratuhin po natin ang taong yan ng may pag-uunawa, ng may malasakit, ng may pagmamahal, at makikita mo, pag nararamdaman niya na ginagalang mo siya at hindi mo siya binabastos dyan sa iyong paghuhusga at paghahatol, siya mismo titino, siya mismo aayusin niya ang kanyang sarili. Amen? Dahil sino po ba sa atin dito ang hindi nagkakasala? Sino ba sa atin dito ang perpekto? Wala. Kung nga ikaw pag nagkakamali ka, ayaw mo na hinuhusgahan ka. Kung nga ikaw pag nagkasala ka, gusto mo agad kang pinagpapasensyahan at pinapatawad. Bakit yung pagnanais mong yun, hindi mo mai-extend, hindi mo maibigay sa ibang tao? Ganyan ka na ba ka-selfish? Ganyan ka na ba makasarili? Gusto mo ikaw, inuunawa ka, pinapatawad ka, minamahal ka. Aba, yung ibang tao din yan na may damdamin. Tao din yan na may isip. Kaparehas mo din yan na tao na may pinagdadaanan. Bakit hindi mo naman iparamdam din sa kanya yung pag-uunawa, pagpapatawad at pagmamahal na ninanais mo? Kapag po ang isang bata nakabasag ng plato o kaya ng pinggan, yung mga iba sa atin, ang bilis na paggalitan. Pero tignan niyo po kung ano magiging epekto nun. Oo, matatakot yung bata. Mag-iingat na yung bata na hindi na niya mabibitawan, hindi na siya makakabasag muli. Pero may hindi ka nakikita. Nagtanim na yan ng sakit ng loob. Di po ba? Kaya bakit mapapatanong tayo? Ang daming mga bata, ayaw nila mag-open up sa inyong mga matatanda. Bakit ang daming mga bata, hindi sila palagay sa mga matatanda? Bakit merong mga bata nagre-rebelde? Baka naman minsan sa kanilang buhay, imbis na sila ay inunawa, nintindi, minahal, pinatawad, agad-agad hinusgahan sila, hinatulan sila, at pinagalitan sila. Pero subukan niyo po, sa susunod na magkamali ang bata, sabihin mo, okay lang yan, normal lang yan, lahat ng mga tao nagkakamali. Ipakita mo sa kanya, paano linisin, paano ayusin yung kanyang kalat. Siya mismo, tutulungan kayo. At makikita niyo po, magiging mas mabait, magiging mas mapagpasensya ang batang yan. It is not judgment and condemnation that saves. A man is lost when you judge them, when you condemn them. It is love. It is understanding. At yan po ang dahilan bakit dumating ang ating Panginoon. Para tayo iligtas. At paano niya tayo niligtas? Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, ang tanda ng kanyang umaapaw na pagmamahal. Sabi po ni Mother Teresa that when you judge people, you don't have any time loving them. Pag palagi mong hinuhusgahan, hinahatulan, kinukutya ang ibang tao, walang puwang sa iyo, wala kang panahon para unawain sila at mahalin sila. May napakaganda nga pong kwento tungkol po sa dalawang bata na nagsaserve sa simbahan, altar boys. Yung isang bata, nagsaserve po siya doon po sa Yugoslavia. Yung isang maliit na bata, nagsaserve naman po sa Amerika. Yung pong bata na nagsaserve sa Yugoslavia, kwento po, nung minsan dinadala niya yung pong alak, pero bigla po nadapa, nabitawan, nahulog niya, nabasag yung pong baso na merong alak. Nagalit po yung pare, sinigawan yung bata, sinabihan, "Huwag ka nang babalik dito. Ang mahal niyan, binasag mo." Yung batang pong yon, hindi na nga bumalik, hindi na nagsimba, at tumigil na po siya sa paniniwala niya sa Panginoon. At nung pagtanda ng bata, naging diktador po siya. Ang pangalan po ng batang ito, nung tumanda siya, ay si Tito, isa pong notorious na diktador doon sa Yugoslavia. Ang dami po niyang pinatay na tao. Pero yung isang batang nagsaserve sa Amerika, ganyan din po yung naging karanasan. Nabitawan, yung lalagyanan ng alak, nabasag, pero ang bait po ng pare, obispo po. Sinabihan yung bata, okay lang yan, huwag ka mag-alala, papalitan na lang natin. Pero alam mo, nakikita ko sa'yo, bagay mong magpare. At yung bata pong yun, nung pagtanda, naging obispo din po. Ang pangalan po niya ay si Archbishop Fulton Sheen. Malapit na rin pong maging santo. Sikat po si Archbishop Sheen nung 1950s. Sikat po siya, napapanood po siya sa telebisyon doon sa Amerika.
See the difference. Parehas po yung bata nagkasala, nagkamali. Pero bakit iba yung resulta? Iba yung naging bunga. Iba yung naging kahihinatnan nila nung pagtanda nila. Ito ay dahil dun sa kanilang narinig. Yung isa nakarinig ng paghuhusga, paghahatol. Pero yung isa nakarinig ng pag-uunawa, papatawad at pagmamahal. See the effect to people when you judge them, when you condemn them. Instead of becoming good and striving to be holy, you will lose them. Try, just like the Lord, understanding, forgiving, loving, and you will transform and change that person. Tandaan niyo po, wala kang karapatang maghusga ng kapwa mo. Amen? Kahit na ano yung nakita mo, kahit na ano yung naiisip mo, kahit na ano na narating mo sa buhay, kahit na gaano ka kayaman, wala kang karapatan na maghusga, maghatol ng iba. Pero tandaan niyo po, binigyan ka ng lakas ng Diyos para magmahal. It's a very important lesson. You do not have any right to judge others. And yet, God has given you the power to love. Kung makakaimbento sila ng isang salamin na kapag sinuot mo, makikita mo kung ano ang laman ng isip ng tao at makikita mo kung ano ang laman ng kanyang puso at kalooban. Kung makakaimbento sila ng isang salamin na pag sinuot mo, makikita mo din kung ano ang gagawin ng taong ito sa hinaharap. Siguro po napakarami ang bibili ng ganitong salamin. Unang-una na po na bibili dyan ay yung mga babae. Gusto nilang malaman kung totoo bang nagsasabi ng totoo ang kanilang mga asawa. Siguradong mabili po ang mga salamin na ito dahil gusto nilang makita ang katotohanan sa isip at puso ng mga kalalakihan. At siguradong mabili din po ang salamin na yan sa mga lalaki dahil gusto din nilang malaman kung anong iniisip ng kanilang mga misis pag sila'y nagbubwisit, nagbubugnot at bigla na lang hindi nagsasalita. Tatanungin sila, anong problema? Hindi magsasalita. Buti na lang merong ganyan inbensyon. Isusuot, yun pala, meron pala akong kasalanan. Pero ano ang mangyayari kung merong ganitong gamit na malalaman mo ang iniisip kalooban ng isang tao at kung ano ang kanyang gagawin sa hinaharap? Sigurado ko po, kokonti din ang mga magpapakasal. Amen? Bakit? Kasi agad makikita natin sa bawat isa ang kahinaan, kasalanan at gagawin nating kasamaan. At gusto nating lahat na makaiwas at ayaw din natin na tayo ay masaktan. Kokonti ang mga magsasama, kokonti ang mga magmamahalan, kokonti din ang mga tao at darating ang araw, wala nang bagong tao dito sa mundo. Salamat sa Diyos, wala pong ganyan na inbensyon. At salamat sa Diyos, hindi tayo binigyan ng ganyan na kapangyarihan at abilidad ng Panginoon. Ngayon pa lang nga na hindi natin nababasa ang isip ng iba. Ngayon pa lang nga na hindi natin alam ang kalooban ng iba. Ngayon pa lang nga na hindi natin alam kung anong gagawin nila sa hinaharap. Napakadali nating maghusga. Sa pamamagitan lang ng pagtingin natin sa itsura ng tao, agad hinuhusga na natin sila. Paano pa kaya kung alam natin yung nasa isip, puso at hinaharap ng tao? Siguro magiging mas masama tayo sa ating paghuhusga. Siguro magiging mas masama tayo sa pagtrato natin sa bawat isa. Salamat sa Diyos, wala tayong kakayahan na mabasa natin ang isip, puso ng bawat isa. Salamat sa Diyos, wala tayong abilidad na malaman natin ang lahat-lahat tungkol sa ibang tao. Diyos lang ang merong ganyan na kapangyarihan. Diyos lang ang may ganyan na abilidad. Ang tawag po dyan ay omniscience.
ang karunungan ng Diyos. God is all-knowing. Alam lahat ng Diyos. Alam niyang nakaraan, alam niyang kasalukuyan, alam niyang hinaharap. Pero ito po ang nakakapagtaka sa Diyos. Alam niya ang lahat, alam niya tayo, alam niyang nasa isip at puso natin, pero tignan niyo naman po, walang tigil ang kanyang pagmamahal sa atin. Walang tigil ang pagpili niya sa atin. Alam niya meron tayong kahinaan. Alam niya meron tayong kasalanan. Alam niya darating ang panahon kahit tayo'y nagsisisi, babalik tayo sa ating pagkakasala, sa ating pagkakamali. Pero hindi siya tumitigil sa kanyang pagmamahal at pagpili sa atin. Hindi po ba nakakapagtaka yun? Ganyan din ang ating narinig sa mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paano pinili daw si Haring Saul. Kung babasahin po natin ang Biblia, alam natin na si Haring Saul ay hindi naman perpekto. Nung naging hari siya, lumaki ang kanyang ulo. Yumabang siya, naging hambog siya. Siya'y parang nagsino-sino. Gusto pa nga niyang papatay itong si Haring David kasi natatakot siya na masapawan siya. Walang ginagawa si David sa kanya. Si David pa nga ang nagtagumpay laban kay Goliath. Pero dahil natatakot siya na mawala ang pagkahari niya, gusto niyang papatay itong si David. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin kung paano si Jesus, tinawag niya si Mateo, isang naniningil ng buwis. Alam na mga tao kung gaano kakorap si Mateo, kaya nagrereklamo sila. Sa lahat ng mga pwedeng piliin ni Jesus, isa pa sa mga makasalanan ang kanyang namataan, ang kanyang nagustuhan. Alam din ni Jesus na darating ang panahon, magtataksil din si Mateo sa kanya. Isa din siya sa mga apostol na tatakbo at mawawala nung siya'y pinako sa krus. Doon sa oras ng kanyang pangangailangan, wala din si Mateo doon na kanyang tinawag at pinili. Bakit kaya? Na kahit na alam ng Diyos na sila'y makasalanan, sila'y magkakasala, sila pa rin ay pinili at minahal ng Diyos. Bakit kaya na kahit na alam ng Diyos ang ating masamang isip, ang ating mga pagkukulang, ang ating mga masamang gagawin, walang tigil pa rin siya sa pagpili sa atin, sa pagmamahal sa atin? Ito po ay dahil ang Diyos ay puno ng awa, puno ng kabutihan, at puno ng pagmamahal. Ang Diyos, palagi niya tayong tinatanggap, pinipili, minamahal, kahit na alam niya na hindi tayo perpekto, kahit na alam niya magkakamali at magkakamali tayo. Bakit? Kasi mas pinipili ng Diyos tignan ang ating kabutihan kesa sa tignan ang ating kamalian. Remember this, my dear friends. You can never love, accept, and remain with a person if you keep on looking at their wrongs, mistakes, and sin. Pero pag tinitignan mo yung kanilang kabutihan, yung ginagawa nilang kabanalan, abay matatakpan anuman ang kanilang kamalian at kasalanan. Choose to see and focus on the goodness of people. It is there that you can love them, accept them, forgive them, and choose them. Hindi ibig sabihin tayo nagbubulag-bulagan dun sa kanilang kamalian. Hindi ibig sabihin na tinatakpan natin yung kanilang kasalanan. Pero naway sa pamamagitan ng ating pagpili sa kanila, ng ating pagmamahal sa kanila, yun po ang maging daan ng pagbabago nila. Choose to focus and look at the goodness of people, and may that be the way for their conversion. Oo, hindi po perpekto si Haring Saul, pero ang tinignan ng Panginoon ay kung paano niya pinag-isa
ang bayan ng Israel. Ang tinignan ng Panginoon ay yung kanyang pagwawagi sa mga kalaban ng Israel. Oo, hindi po perpekto si Mateo. Naging corrupt siya, naging matakaw sa pera minsan ng kanyang buhay. Pero tinuro niya ang mabuting balita. Sinulat ang mabuting balita. Hindi po ba sapat yun para na kahit na paano ay makita ang kanilang kabutihan? Oo, meron siyang kasalanan, pero mabuti pa rin yan. Mabuti pa rin yan kasi galing yan niya sa Diyos. Mabuti pa rin yan dahil meron pa rin siyang kahit paano ginagawang mabuti. Mabuti pa rin yan dahil papunta tayo lahat sa Diyos. Palinis natin sa Diyos ang ating mga mata. Dahil habang marumiyan, wala kang makikitang maganda sa iyong kapwa. Palinis natin ang ating pagtingin sa Diyos. Naway ang makita natin ang kanilang kabutihan. Dahil pag nakita mo ang kanilang kabutihan, diyan mo lang sila matatanggap at mamahalin. So let go and forgive the mistakes of others. See the goodness of the other. Love them, and may your love transform and convert them.